Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ata with evidence mga kabibig. Grabe! Si Congresswoman or Representative Leila de Lima nagbabala ng impeachment laban sa Supreme Court Justices po mga kabibig. Matapos humingi ng sorry sa Korte Suprema kamakailan lang, ngayon ay nagbabala si Representative Leila de Lima na mga maestrado maaaring maharap sila sa impeachment. Sa panayam ng One News Storycon, sinabi ni de Lima na lumampas ang Korte Suprema sa dapat itong papel sa pagbasura sa impeachment complaints at posibleng magdulot ito ng constitutional crisis. Sabi ni de Lima, ayaw ko po sanang magbanggit ngayon ng that we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko pa sana but that probability ay nandyan. Gusto niya kasi ma-impeach si BP Sara. So naghanap talaga kayo ng paraan or nagpaparinig kayo sa mga tao ba? Yung mga gusto na ma-impeach si BP Sara para magrupo-grupo sila, para magsampa sila ng kaso, ng impeachment case sa mga justices. So, bale, gusto niyo lang gamitin, di ba? Bakit kayo napaparinig? O kung gusto mo talaga silang sampa ng kaso, sinampahan mo na sana. Hindi yung magpapa-interview ka, tapos gusto mong banggitin mo talaga. Diba? Parang ikaw yung parang gusto mong, ang tawag dito, you add more fire sa mga taong galit sa mga nangyayari ngayon. Tinawag pa niyang sobra ang pakikialam ng Supreme Court at hindi raw ito judicial restraint kundi judicial activism. Instead of judicial restraint ay nasobrahan yung pakikialam ng Supreme Court. Naging judicial activism na para bang wala naman po sa lugar. Hala, grabe naman to si Leila de Lima. Akala ko naintindihan na niya ang desisyon ng Korte Suprema. Humingi pa nga siya ng patawad. Sorry, apology. Pero ngayon, iba na naman ang tira niya. Diba? Giniit ni de Lima na nasa Supreme Court at Senado na raw ang bola. Maari pa rin umanong mag-submit din ng motion for consideration ng Kamara sa loob ng 15 araw. Pero para sa ilang mga netizen, di raw ba't nagkakasori lang ni de Lima sa Supreme Court, ngayon tila nagbabanta agad. Naku, grabe ito si de Lima, no? Parang parang walang kaya takutan. Well, ganun talaga siya. Sabi ng iba, dapat makontempt yan kasama ni Percy Zindania, ni Hidarian, at yung iba pa, ni Gadon. Dapat itong mga taong ito dapat i-contempt ng Korte Suprema. Hahayaan pa ba ng Korte Suprema na yurakan yung pagkatao nila? Tapos sasabihan, kailangan, ayoko po sanang magbanggit ngayon ng, that we can initiate or any interested party daw pwede mag-initiate ng impeachment process against these justices themselves. Ayoko pa sana but that probability ay nandyan. Wow. Well, ito ay kanyang suggestion, posibleng suggestion or initiatives na kung sino ang pwedeng makinig sa kanya, baka sila ang magsimula. De Lima is just giving initiatives pero parang it's a go signal na posibleng suportahan niya kasi siya ang nagsabi. So, suportahan niya mga kapipig. Diba? Nakakalumo lang na itong klaseng mga tao ba, mamambabatas, ito yung klaseng makikita natin na parang kasi hindi natuloy ang gusto nila, hindi sumang-ayon ang Korte Suprema sa gusto nila, ganito sila kagalit sa Korte Suprema at kung ano-ano na mga pinagsasabi nila. Ito si de Lima ha. Ito yung kanyang kadramahan mga kabibig. Manood tayo ha. Ito. My view that there's actually judicial overreach. As early as when they issued the July 8 resolution, remember that asking for certain information, and I back then I already say na medyo nagkaroon ng judicial overreach because there are items there that pertain to internal processes of the House as the sole body supposedly
vested by the Constitution the power to initiate impeachment complaint. Now, you cannot blame certain sectors who would say that self-serving, because they themselves, the members of the Supreme Court themselves, are impeachable officials. Well, that is already imputing some sort of malice on the part of the Supreme Court justices, which I'm not really prepared to do. In my view, that there's actually judicial overreach. As early as when they filed, when they issued the July 8 resolution, remember that, asking. So yun kabibig. Yun. Yung ang pagdrama-drama ni Leila de Lima. Di ba? So Leila de Lima, para hindi ka mapahiya. Eto manood tayo sa reaksyon ni Marcoleta, mga kabibig, hinggil sa 4 na senador na pumirma sa resolution. Hindi tayo kabibig ha. At baka, Leila de Lima, may matutunan ka dito sa explanation ni Senator Marcoleta. Ito kabibig. Para ituloy ang impeachment case kay BP in ang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, ko maintindihan yan, Jen, Nelson. Dahil sa, ibig bang sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8, o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig bang sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na correct, ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi, nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. True. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pa lang. Umpisa pa lang Constitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Leila de Lima, kinig ka. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, alam mo, July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang magsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy. Hindi pa nagsasalita. Nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo na magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagal? Talakayin na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukulo ang tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan... Di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration.
Opo. Sabi ko, mag-MR daw sila, bakit ka? O, sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Tama. Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ako yung tenor ng desisyon, at sinabi pa niyang immediately executory, ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na, naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isip-isipin mo. Void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, immediately executory. Unanimous. Correct. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, 8. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa Hirapan. Yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, mari-reverse. Hindi pa rin. Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige. So yun kabibig in-explain ni Senador Marcoleta, di ba? Kitang-kita. Explain well explain yon Lene de Lima. So yung iniisip mo na isusulong ninyo ang impeachment sa 13 justices ng Korte Suprema, ay maghunos dili kayo. Unanimously yung decision nila. Baka mapahiya lang kayo. Diba? Ako sa inyo, tanggapin nyo na lang ang desisyon ng Korte Suprema. Kung sabihin yung constitutional crisis, kayo lang talaga ang nag-iisip ng ganyan kasi kayo yung banat ng banat, hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. May mga lawyers pa sa iba't ibang tawag dito, sinasabi ninyo. Diba? So, sana, ano kayo ng kandila? Manalangin kayo na sana yung mga isip at puso niyo ay matahimik na at focus tayo sa progress ng Pilipinas kasi parang napabayaan na. Kasi puro lang Duterte ang mga hinaharap nyo. Yung galit nyo ba sa mga Duterte, hindi talaga naiibsan. Iwan lang namin. Baka, hindi pa kayo happy? Tatadigo na doon na sa ICC? Achievement nyo na yan. Diba? Kapos, gusto nyo talaga ma-impeach si BP Sara, ang Korte Suprema. Sa simula pa lang, null and void na. Wala kayo talagang, walang mangyayari talaga. So, parang nakakatawa lang kayo. Lene de Lima, akala ko na humi ka ng apology, okay na yun, Day. Pero hindi pala, Day. Meron ka namang bagong binanat, Day. Diba? Ibig mong sabihin sa Senator Marcoleta at si Dr. de Lima, lalo si Kipang hindi na yan ang practicing lawyers. Believe na believe ba kay de Lima sa pag-amin pa lang na may ito pa. Kahit mag-file sila ng MR at ng ilang beses or paulit-ulit wala nang saysay, unanimous ang desisyon at nagmumukhang nadala sa pressure ang worst lalabas na nasuhulan yung 13 judges kapag bumaliktad pa sila. Hello. Yung ang sagot ng wisdom, sinasabi ng Congress kaya di sumagot ang ibang letra, di tanggapin nila. Galing ni Senator Marcoleta talagang naintindihan ko. Sana makontem kayo para matauhan itong si de Lima. Di nila magbabago ang desisyon ng Korte Suprema. Itaga nyo sa bato. Ang gusto ng mga iyan, baloktutin ang batas. Ayaw sumunod sa Supreme Court. Gusto nila yung susundin, pwede ba, yung parang minamaliit ba nila ang utak
ng mga 13 justices. Ito pang si De Lima, gustong ipa-impeach ang 13 justices. Nagtawag pa ng kakampi. Hala. Sus, Ginoo yung 4. Mga attorney ba yung mga nanalo sa election about magic? Tanga siguro yung 4 na mga yan. Dapat respetuhin natin ang batas. Tinabihan nga sila ni nagpaparinig nga si sino ba yan? Cheese is good. Hindi si Cheese, si Meg Zubera na para kayong mga unggoy kung hindi natin susundin ang desisyon ng Korte Suprema. So yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.